Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So about na naman to kay Bongo. So ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. So may ito pamagat na breaking news. Bongo pumapa na sa Senado. Di kinaya ni Bongo ang matinding kahiyan at nagbitiw. Pero ako par expected ko na to si Bongo mga next month siguro or by April or siguro after ng mahal na araw is hindi na yan pupunta ng Senate kagaya nung ginawa ni Bato. Kung kay Bato, undas, kay Bongo, possible siya, mahal na araw. So alam niyo yon, ni isa-isa na. Tapos yung isa nag-announce pa na tatakbong presidente, iba din talaga yung trip So bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel na rin. Filipinoises, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, breaking news. Bongo bumaba na sa Senado. Di kinaya ni Bongo ang matinding kahiyan at nagbitiw. Viral Broadcast PH, Attorney Enzo, Filipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Durog na ngayon ang kampo ni VP Sara Duterte kasama ang mga kaalyado nilang senador na bahagi ng Duterte Bloc at Senate Minority Group. Iniisa-isa ni silang winawalis sina Sara Duterte at mga senador na kakampi nila. Malaki ang posibilidad na mai-impeach si VP Sara dahil sa tatlong sunod-sunod na mga impeachment cases na isinulong ng iba't ibang grupo sa Kamara laban sa Vice Presidente. Mga kasong plunder, bribery, graft, malversation at grave threat dahil sa hindi maipaliwanag na paggamit nito ng kanyang confidential funds at intelligent funds noong ito'y Diba? Sobrang dami ng atraso. Tapos ang ginawa, 'di ba, ng VP nila is nag-announce na tatakbo daw siya as a president. Lakas ng trip, 'di ba? So may nakita akong mga nagpo-post online na possible daw ginawa ni VP Sara yan para, palabasin niya siguro na pinupolitikan na siya like totally. Pero kung tutuusin mo naman, nauna talaga yung mga issue niya, 'di ba? Bago siya nag-declare na tumakbo. And then, yun. Ito yung way nila. Diba? Kukunin yung, pitik ng masa. Kukunin yung, ng mga DDS. Diba? Kaya biglang nag-announce. Pero, kung iisipin mo parang ang lakas ng AMATS, diba? 2 years pa yung election, tapos mag-announce ka na natatakbo ka. Very bad. Secretary pa lamang. At ang hayagan nitong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating House Speaker sa kanyang social media live. Aasahang haharap si Sara Duterte sa matinding pagsisiyasa sa impeachment court o ang Senado na naka-live sa television at alimang social media platforms. Subalit, nanindigan naman ang kampo ng Vice Presidente na handa silang harapin at patunayan na mali umano ang mga aligasyon laban sa kanya. Samantala, ang mga senador naman ng kaalyado ng mga Duterte ay nahaharap ngayon sa matinding mga kaso. Nagtatago na ngayon si Senator Bato de la Rosa dahil sa banta ng pag-aresto sa kanya ng ICC or International Criminal Court dahil sa mga kasong crime against humanity at iba pa dahil sa involvement nito sa war on drugs at AJK. Sina Senator Villanueva, Senator Jinggoy at Escudero ay may nakaambang arrest warrant sa DOJ at Sandigan Bayan dahil sa pagkasangkot nila sa anomalya sa mga flood control projects. Inaantay na lamang ang desisyon ng Ombudsman at Sandigan Bayan pagkatapos nilang magpasa ng kanilang counter affidavit sa DOJ na nagsagawa ng preliminary investigation. 6 na mga kaso kabilang na ang graft, malversation ang ipinakaso kay Villanueva. Maaaring sila na ang isusunod kay dating Senador Bong Revilla na kasalukuyang nakakulong pa rin sa Quezon City Jail sa Payatas. Hindi pinayagan ng DILG at BJMP na doon siya ikulong sa PNP Custodial Facility tulad noong dati itong nakulong. Hindi din siya pinayagan na makagamit ng phone sa loob ng kulungan. Si Revilla ang isa sa mga itinuro ng mga witness sa ghost. Bakit ba dati pinapayagan ba na makagamit ng phone? Diba? Kasi kung pinapayagan, grabe yun. Yung kay yung kay Vitaly, kung totoo yun, grabe talaga men. Dapat talagang mapanagot yung mga namumuno doon sa I think sa immigration yun. Correct me if I'm wrong. Project ng mga flood control. Noong nagdaang mga araw ay naglabas din ang listahan ng ICC sa iba pang mga co-perpetrators na FPRRD noong war on drugs at AJK at kabilang sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Dahilan upang mataranta si Senator Bongo dahil sa pagdamay sa kanya. Alam naman ng marami ang naging mahalagang papel ni Bongo noong kampanya kontra droga bilang kanang kamay ni dating Pangulong Duterte. Kahapon ay naglabas ng mensahe at statement si Bongo na nanindigan na wala umano siyang kinalaman sa nangyaring AJK at war on drugs. Aniya ay hindi siya law enforcer at special assistant to the president o SAP o bahagi umano siya sa... Ito yung nakakatawa. Kasi 'di ba yung statement dati ni Bongo. Pasensya talaga pero sobrang kati talaga ng lalamunan ko. Inuubo ako Kada kunting salita ko biglang kumakati. So pagpasensya niyo na. So ito yung nakakatawa, yung sinasabi always ni Bongo dati, 'di ba, na parang loyal siya sa presidente.
Di ba? Sumusunod lang siya sa presidente. Tapos ngayon, kapag nandyan na yung warrant, di ba, biglang babaliktad na. Biglang, hindi ko naman ginawa yan dati ah. Hindi ko naman ano yan. Hindi ko naman tinatrabaho yan. Ganyan na yan. Parang ano lang din. Parang, ganun lang din. Parang magka-blueprint lang din sila ni Bato, ni FPRRD. Kung sino man yung mga DDS na kapag sa una sobrang tapang. Tapos kapag pananagutan time na, bigla-biglang nag-iiba yung ugali na parang hindi na sila, di ba? So, ito na. Si Bongo, maang-maangan na naman ngayon. Di ba? What the heck talaga. Presidential Assistant Counsel to the President. Nanindigan siya na wala siyang kinalaman, walang authority sa nangyari na ayon sa mga kritiko ay imposibleng makakalusot ito na rason sa ICC dahil matibay at malinaw ang mga ebidensya laban sa kanya. Ayon pa sa mga eksperto ay tila malapit nang magsama-sama sina FPRRD, Bato de la Rosa, Senator Bongo at iba pang mga co-perpetrators ng FPRRD sa kasong crime against humanity nito sa ICC. Okay, so pag-usapan na natin to. Ha? Pag-usapan na natin to mga kabunyog mga kababayan. Ano ba ang naging sagot ni Bongo? Ano ang naging sagot ni Bongo? Good evening din sa iyo. Courtesy kay Atty. Enzo, subscribe niya rin yan. Kabunyog Ever Belnana, ha? At kay Selvino Orivida. O ito mga kabunyog mga kababayan. Alam naman natin ang depensa ni Bongo talaga dyan. Matagal na niya nang sinasabi yan. Ang sinasabi ni Bongo dyan, ang posisyon niya sa gobyerno hindi related sa law enforcement. Ang naging posisyon niya sa gobyerno ni Duterte ay presidential management staff. Pagkatapos niya, naging siyang special assistant to the president. Kaya nga ang tawag daw sa kanya, SAP Bongo, SAP Bongo, special assistant. Hindi naman daw siya naging part ng mga law enforcement na yan. Kaya yung tungkol daw dyan sa ano na yan, ha? Dyan sa mga hangtukhang na yan, war on drugs na yan, never daw siyang na-involve dyan. Yun ang depensa ni Bongo, mga kabunyog, mga kababayan. Ang problema kasi sa mga tupar, nung sila pa yung nasa power, di ba? Kinikriticize sila ng taong bayan. I mean, ng mga anti or ng mga pro-human rights, something like that. So, pinupo na sila. So, ngayon, nung pinupo na sila like, sobrang grabe sila maninindigan. Like, ginagawa ko lang to para sa mga Pilipino. Willing kong sagutin kung ano man yung mga pananagutan dito, di ba? Yung isa kay FPRRD, gawin nyo kung ano yung dapat ninyong gawin. Akong bahala sa inyo. Di ba? Tapos ngayon, yan din naman yung ginagawa na ni VP Sara. Na yung nag-announce siya, natatakbo siya, parang sinasabi niya, I will sacrifice myself, something like that. Iaalay niya na naman. So, meaning, kapag naging presidente yan, gagawa ulit yan ng mga kalagim-lagim, di ba? Na para bang willing talaga sila maging hero. Tapos kapag after ng term na naman nila, ayun na naman nila ng pananagutan. Di ba? Like, yan yung nakakainis talaga eh. Yan yung nakakainis talaga par. I think, nagiging cycle na nila. Katunayan, bago siya kumandidatong senador, ang mga programa niyang tinutukan sa gobyerno hindi tungkol sa drugs. Hindi daw yan ang trabaho niya. Ang trabaho niya daw, ang bisyo niya, magserbisyo. Kaya nga daw malasakit centers yung kanyang mga isinulong na programa. Kaya sabi niya, unfounded. Yun ang term. Unfounded. Ibig sabihin, walang basihan. Ang akusasyon sa kanya na siya'y co-perpetrator doon sa war on drugs ay walang basihan. Yun ang sinasabi ni Bongo, mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga siya, civilian ang karakter ng trabaho niya. Presidential management staff daw siya at saka special assistant to the president. Hindi siya involved dyan sa law enforcement. Sila Bato yan. Kaya yung mga tukhang-tukhang na yan, war on drugs na yan, hindi daw siya. So meaning, parang nilalaglag niya lang din yung presidente. Di ba? Na totoo yung pinagagawa ng presidente. It's just hindi lang siya kasali. Hindi lang siya sumama. Yan yung problema. Kung hindi ka naman pala kasama, Bongo, edi mag-witness ka na lang. Di ba? Gamitin mo na lang yung lahat ng nalalaman mo sa mga Duterte. Baka dyan, baka mas fair ka pa. Di ba? Baka malibre ka pa kung yan yung gagawin mo. Or, kayo ba, payag ba kayo na, maging witness, di ba? Si Bongo. Di ba? Na, ano yan, state witness, something like that. Pero I think, ICC naman yung mag-handle kay Bongo eh. So, yeah. May mga nakikita nga ako na mas maganda daw talaga dun sa ICC kasi sobrang hirap politikahin yung issue. Like, kita nyo sa FPRD kung dito hinuli yan, baka nakalaya na yan. Kita nyo yung impeachment ni VP Sara, sobrang dali lang. So, ngayon yung kay FPRD, buti na lang dun sa dahig kasi kung dito sa Pilipinas yan, baka tapos na yan. Baka nakalaya na yan. 'Di ba? Tsaka alam niyo yung mas afford ng funding nila na
magrarally talaga araw-araw sa kung saan i-detain si FPRD kung dito sa Pilipinas. Ikaso doon sa dahig eh. Diba? So mauubusan sila ng ano doon, ng pera doon. Sa ngayon ba, meron pa bang tao pa rin doon sa labas ng Hague na nagsusuporta kay FPRD or wala na? Comment nga kayo sa baba. Short, sa maikling salita, ang depensa ni Bongo ay ganito. Ito yung depensa ni Bongo, mga kabunyog, mga kababayan. Ang depensa ni Bongo ay, let me be clear. Oh, let me be clear. At no time did I have any involvement in, knowledge of, or authority over these allegations. Oh, kailan yan linabas ni Bongo? Linabas ni Bongo yan, February 14. Oh, ngayon lang, let me be clear. At no Wala ito. Wala ito. Tapos ayun, naputo lang internet. So I think hanggang dito na lang muna tayo na. So pag-usapan natin yung let me be clear. So meaning, si Bongo Par, nag-ano na siya, 'di ba? Naghuhugas kamay na. Ano yan? Poncio Pilato lang yung galawan, 'di ba? So naghuhugas kamay na si I'm sorry. So naghuhugas kamay na si Bongo, 'di ba? Parang ano siya eh. Kumbaga, daw hindi, wag niyong na parang i-compare ko siya doon sa kay Jesus at kay kay Pedro, 'di ba? Na parang disciple ni Jesus na sobrang loyal si San Pedro, tapos kapag dumating yung araw. Pero hindi ko biniblame si San Pedro kasi baka kahit tayo din yun din yung gawin natin, 'di ba? So, 'di ba, na parang tinanong siya, tinanggin niya yung Panginoon. So, I think same lang din dito yung nangyayari kay FPRD, 'di ba, na parang top 1 disciple niya si Bongo, or I think pangalawa kasi baka si Bato yung yung number 1 eh. Or kayo ba, kung kayo yung tatanungin, sino ba yung kanang kamay talaga or yung first na assistant or alagad talaga ni FPRD? Si Bongo ba or si Bato? Kasi para sa akin, kati talaga. Sorry. Para sa akin kasi, si Bato, tapos si Bongo, tapos si Marcoleta, tapos si Harry Roque, Robin Padilla. Diba? So parang yun yung lineup nila. So yun, kita nyo naman kung paano itanggi ni Bongo yung mga papel niya nung pinaggagawa nila dati nung administrasyon ni FPRD. Nakakatawa lang kasi dati nung sila pa yung nasa administrasyon, sobrang proud sila sa ginagawa nila eh. Diba? Like, ginajustify pa nila yung pinagagawa nila. Same as FPRD. Saan ba napahamak si FPRD? Sobrang confident niya sa mga sinasabi niya. Diba? Like, kayo mga pres, gawin nyo. Diba? Itumba nyo. Akong bahala sa inyo. Tapos kapag doon bumaba na sa pwesto, ayaw panagutan, bigla, guilt is personal. Yeah, so yan yung kinapangit. So, pakita ko sa inyo kung ano yung praise ni Sara Duterte kasi parang magka-blueprint lang din sila nung sinasabi ni FPRD nung presidente pa. Pakita ko sa inyo. Anyways, ang video ko nga pala is galing kay Viral Broadcast Page. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, yun, Attorney Enzo, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. So, ito yung, ito yung sinabi ni Sara Duterte. Wait lang. Nagsabi siya nung tatakbo siya eh. Tatawa lang ako. Yung ubo ko pa sumisingit. Naiinis ako, hindi ako makabuelo eh. Nagagalit na yung iba. Basahin ko lang yung praise na parang sinasabi niya na parang siya daw yung magsasakripisyo, diba? Like, what the heck? Lumang tugtugin na yan. Ito na. Sabi niya dito, mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Na nagpapatawad lang siya kasi wala eh. Pinaginitan siya eh. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Hindi mo talaga maninil lahat yan, luluran mo lahat. Pero ang dapat mong gawin, harapin mo yung trial para ma-convince mo lahat.
Di ba? Ganun lang naman eh. I offer my life. Okay, ito na. I offer my life, my strength, pamilya, and my future in the service of our nation. Nagsasabi siya na I offer my life. So, magpapabudol pa ba kayo nito? Di ba? Ano yan? Kung siya yung maging presidente, gagawa na naman siya ng mga kung ano-anong ikakabilib ng mga DDS. Tapos kapag ka natapos na yung term niya, bigla-bigla siyang babanat ng hindi ko ginawa yan. Di ba? Ba't ko gagawin yan? Hindi totoo yan. Yan yung problema. Hindi natin alam kung ano yung nandito. Baka ibalik na naman nila yung war on drugs. Possible yun. Di ba? Pero I think baka hesitant na sila kasi nandyan na yung dahig eh. Sorry. I offer my life, strength, and my future in the service of our nation. Offer my life daw pero kapag ka-accountability ayaw. Diba? Si FPRD nag-offer ng life yun nung nung term niya eh. Kasi ikaw as a president, aware ka na extrajudicial killings, diba, is nagbisaya na. Hindi talaga yan pwede. Extrajudicial killings, diba? Hindi mo pwedeng ilagay sa batas mo yung kamay kahit na presidente ka. Pero yun nga lang, nino-normalize nila nung time nila. Aware si FPRD dyan na hindi tama yung pinagagawa nila nung war on drugs. Kaya nga, ang ginawa niya, kumalas tayo sa ICC. Diba? So, aware siya na may pananagutan siya dun. So, wala, ginawa niya pa rin. Kasi para sa kanya, yun yung tama. And then dati, naalala ko, nakasuporta ako kay FPRD dahil dyan, pero hindi lang dahil dyan. Kasi dati, sinabi niya na willing siya na siya yung umako sa kasalanan. Kumbaga, uutusan niya lang yung pulis, tapos siya na daw yung mananagot. So, doon ako bumilib kasi yung nasa isip ko, like, what the heck, man? Para maligpit yung mga addicts na to is may magsasakripisyong tao. Diba? Willing siyang makulong. So, doon ako bumilib dati na parang hero talaga yung datingan na ibubuwis talaga yung buhay. Doon ako bumilib kay FPRD dati. No, syempre, hindi pa tayo, gising pa like diehard DDS pa. So, ngayon, nung pananagutan time na, medyo na, ako doon, nadismaya ako nung itanggin niya ng itanggi. Diba? So, nung tinanggi niya na like, what the heck, nabudol ako sa part na yun na akala ko, hero yung datingan mo, tapos ayaw mong panagutan. Diba? Kasi sige, sabihin na natin, for the sake of argument, diba? Maganda yung nagawa ng war on drugs. Tapos, yun nga, naligpit yung mga addicts or whatsoever. Diba? Pero, ang ano naman sana doon, maging accountable ka naman, di ba? Harapin mo yung mga kasalanan mo or yung mga pinagagawa nyo. Pero I think ako na, okay na naman na yun, di ba? Kasi nandun naman na siya sa dahig. And I think malaki talaga yung percentage na makukulong talaga si FPRD doon, or makukonvict talaga siya. So I think, in that way, mapagbabayaran na ni FPRD yung kasalanan niya. So ito si VP Sara Duterte, hindi ko alam kung ano na naman yung pautot nito. 'Di ba? Na ano daw siya? I will offer my life. So ano kayang I will offer my life? Yan ano yan, magkakasana naman sila ng War on Drugs 2.0. Tapos ano ba? 'Di ba? Kasi sobrang napaka ng move talaga na yun. I think desperate yun eh. Tatakbo ka para pwede mong i-shield yung sarili mo na pinupolitika ka. Like, what the heck, man? 2 years pa. Di ba? 2 years pa bago mag-election. Ano yun? Gaguhan lang tayo dito na nagtatrabaho ka pa as a vice president. Di ba? Like, lalaktawan mo yun. Di ba? Hindi mo gagawin yung, kahit na maging competent ka lang na vice president. Like, parang uunahin mo pa yung parang mangangampanya ka na yan. Magbabahay-bahay ka na yan. Yan yung nakakainis dito sa Pilipinas, pare. Ginawa na nating circus yung yung election natin na parang what the heck, man. 2 years pa. Like, sobrang aga talaga. Ako naiintindihan ko naman kung siguro taong bayan yung mag-uudyok.
Di ba? Like, nasa taong bayan na lang yan kung trip talaga nila na ito yung presidente ko sa 2028 pero yung mag-announce ka, di ba? Natatakbo kang presidente. Like, what the heck, man? Trabaho nga muna. Di ba? Meron ka pang 2 years na magtrabaho as a VP. Pakitaan mo kami ng ano, di ba? But anyways, that's it na lang muna. So, kaya naman masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Viral Broadcast Page Attorney. So, like, comment, share, subscribe. Palipitin sa